Okay, magandang araw mga ka-printing. So, etong vlog na to, typical naman na napapanood nyo na rin sa iba. Naisip ko lang na ano yung may papayo kong direkta or yung ayon naman sa karanasan ko. Kasi may mga napansin ako noong nakaraan na may mga nagko-comment na, alam mo, katulad nung isa na ang comment niya sa akin ay, nung nagsimula ba ako, meron na akong permit. So, napansin ko maganda nga naman topic yung about sa pagkuha ng permit o paano sa pagsimula. Kasi usually mga nagtatanong ng ganyan, yung papasok pa lang. So, kinakabahan, nagiging hindrance sa kanila yung permit. Kasi pag kumuha ka ng permit, magkano rin kagad yan. So, talakayin natin, paano ba talaga yung pagsisimula ng printing business? Okay, kung interesado ka, subaybayan mo hanggang dulo. No? Pero kung bago ka sa channel ko, ngayon pa lang inaanyayahan kita na mag-subscribe. Then, para at least pag mga ganitong kwentuhan, updated ka. SNL Digital Moment. Okay. So, kung ready ka na, no? Eto, subaybay mo yung ano. Karaniwan, ito yung mga step na karaniwan na ginagawa. Step 1, yung business planning. Then, ano ng capital. Tapos yung ikalawa, pagre-register ng business name o yung DTI. Yan. Ikatlo, siyempre, barangay clearance. Tapos, pagkatapos mo ng barangay clearance, mayor's permit. So, ikalima, yung BIR registration. So, yung pang-anim, yung pagsiset up ng mga equipment. Okay, kapag kompleto na yung mga permit, yung isi-set up mo naman yung shop na. Kailangan mo yung mga printer, depende sa service, laminator, paper, supplies, basic, yung mga basic tools. So, kailangan mo na yung ganun. Yun yung karaniwan sa pagsiset up. Okay. So, ano naman yung way ko sa pag-start ng printing business? Okay. So, sa ngayon po, dahil sa tagal ko po sa printing, no, ngayon, kung ako magpapayo sa inyo, yung ganong setup na yung business planning, BAR, tawag ito, yung step by step na ganon, hindi na po yun yung ipapayo ko sa inyo. Okay. Bakit? Kasi yung iba, kinakabahan mag-open, gawa ng amal ng permit. Imagine mo, pag nag-open ka, permit ka, di ka pa kumikita, may permit ka na kagad. Kung ano-ano na kagad yung ipiprepare mo. So, paano ang diskarte? Kung yun ang nagiging hindrance sa'yo para magtayo or para mag-open, ako lang sasabi sa'yo, umanap ka ng pwesto, mag-open ka na kagad. Open na kagad. So, di baka inisip nyo, siyempre di, ano kung magiging ano nun, baka palpak-palpak yun. Huwag ho kayong mag-alala. Bakit? Wala naman pong perfectong start. Lagi pong merong pangit sa pagsisimula. Bakit? Sa karanasan ko po, sa ikatlong shop, no, lagi pong sa una, mangangapat mangangapa po kayo. Bagamat medyo, dahil nga pangatlong shop na, medyo nagagamay ko na. Pero pag open ko pa rin, mangangapa pa rin po ako. So, paano ang technique? Unang-una ho, pag may nakita ho kayo na spot na gusto nyo mag-open ng printing, pag may nakita ho kayong pwesto, kunin nyo na kagad. Basic tools lang kagad, start kahit walang permit. So, baka isipin nyo naman mali, no? Na walang permit. Tama po yun. Simulan nyo kagad ng walang permit, tapos, pag habang nakapag-setup na kayo, pag nakasetup na po kayo ng shop, lapit po sa barangay. Makipag-usap po sa kapitan, makipag-usap po sa mga, sa mga tao sa barangay na magta-trial pa lang po kayo. Kaya po kayo wala pang permit. Mostly naman po mga kapitan or mga meron po yung consideration na saka ka nakukuha. O kaya naman mga ilang buwan bago ka kumuha. Ibig sabihin, tina-trial mo muna. Kung hindi man, at least makakapag-operate ka kahit hindi ka pa o wala ka pang permit. Kasi ang pinaprocess mo na yung papeles mo. So, nakapag-open ka na. Ngayon, ano yung susunod natin na
yung planning. So, before ka naman talaga papasok sa printing is kahit paano, nag-ano ka na rin dyan nag-research ka na ng konti. So, dahil nag-research ka na ng konti, ano-ano yung mga equipment na i-ano ko sa'yo, na i-advise ko sa'yo. Yung mga equipment, siyempre, dahil nga bago ka pa lang sa printing business or bago ka pa lang sa pagnenegosyo, yung mga mabilisan ng income ang may papayo ko sa'yo. Katulad ng halimbawa kung ikaw ay hindi naman ganun kalaki ang kapital, kaya nga naiisip mo pa yung permit Kasi pagka medyo may kapital ka na, hindi mo maiisip yung permit na yan. Yung mga quick income na equipment, katulad yan ng laminator, ayan, camera, no? Tapos pang ID. So yung mga ganon, mabilisan kasi yan. Kasi ang laminator, pagka sa laminate, ang benta mo 20 halimbawa, ang kapital mo dyan mga nasa 2 piso lang. Piso hanggang 2 piso lang. So tubo ka agad 19 pesos, imagine mo, di ba? Pag sa ID naman, kumikita ka niya ng mga 40 pesos, around 40 pesos to 50 pesos. So ibig sabihin, may income kagad na maibibigay. Tapos yung Xerox. So, nagbibigay rin kagad. Tumatawag ng customer at the same time, may income din kagad na maibibigay sa'yo. So, yun yung mga fast moving na kapag nagsisimula ka at hindi ganong kakain ng malaking kapital. Okay. So, ano yung susunod? Habang nag-open ka na, dapat continuous yung learning. Tuloy-tuloy ka rin dapat na mag-aral katulad ng pagle-layout, pagdi-design, dapat talagang lilinangin mo yung sarili mo sa ganon. Ngayon, pagka po nahasa ka ng ganyan, pwede ka nang tumanggap ng tarpaulin. So, yung tarpaulin po, makikitay-ups ka lang sa mga may printing. Ngayon, pag layout mo, makikipag-usap ka sa kanila na ikaw may bagong printing, bibigyan ka po nila ng maganda-gandang laban sa presyo. Bibigyan ka nila ng diskwento. Iba dyan, nagbibigay ng 30% o kaya 40%. Depende po. Habang tumatagal kayo doon, bumababa po ng bumababa yun. Binibigyan po kayo ng magandang laban niya. So, ganun po yung simula. Hindi na yung katulad ng Ngayon, unti-unti, pagka po kumikita ka na, abay talaga naman dapat ka nang kumuha ng barangay permit, mayor permit, lahat po yung kailangan nyo ng kunin. DTI, para na sa ganon, maingatan mo yung pangalan. Ngayon, habang tumitibay yung pangalan mo, yun na rin po yung magiging pundasyon mo. Kaya kailangan mo po, naka-permit ka na. So, okay, ano pa po yung equipment, kung bakit sinasabi ko na yung mga fast moving lang ang kukunin mo. Habang tumatagal ka po sa printing, doon mo palang marirealize kung anong mga equipment ang kailangan mo. Although may mga basic equipment na kailangan mo talaga katulad ng printer na pang-picture, pero yung mga kailangan mong printer o kailangan mong equipment, doon mo palang marirealize. Depende po doon sa lugar na pinagtayuan mo o depende doon sa magiging market mo. Halimbawa ako, nung nag-open ako sa Pasita, naglagay po kagad ako ng acrylic cutter. Ang problema po, sa Pasita, walang market yung acrylic. So ano nangyari sa acrylic cutter ko? Lagi ko nababanggit yan sa mga vlog ko. Naging magandang lamesa po. Sayang yung 200,000. So yun yung logic. Kaya habang tumatagal ka doon, nakikita mo kung ano yung equipment na babagay doon sa pwestong pinagtayuan mo. So ngayon, habang kumikita ka na, unti-unti ka na kumikita, kailangan mo na talaga yung mayor's permit, BIR. Kailangan mo na talagang kumpletuhin yan. Bakit? Yan na po yung magpapalago sa'yo. Kapag ka po wala kang BIR, wala kang mayor's permit, hindi ka naman po makakapasok katulad sa mga barangay. Hindi ka makakapagpasa dyan ng quotation. Kasi kailangan dyan, meron kang OR. Kailangan dyan, may resibo ka talaga na Kailangan po dyan, kumpleto ka sa permit. So, kung gusto mong lumaki, kailangan mo na po ng permit. Yun nga. So, ibig sabihin, kung ayaw mong lumaki, doon ka na nga lang sa wala kang permit. Pero pag gusto mo na talagang lumaki po, kailangan mo na yung mga permit na yan. Dahil hindi ka makakapasok sa mga establishmento na malalaki kung wala kang permit. Kung wala kang resibo, yung BIR wala ka, hindi ka po tatanggapin ng mga yan. Hindi ka po pagkakatiwalaan. So, kung gusto mong lumaki, yun na po, doon na papasok yung kukumpletohin mo na po lahat po ng iyong mga permit. So, yun na po, doon po papasok na po yun, no? Kailangan mo na talaga magkumpleto. At doon ka lalaki. Makakapag-gano ka na po, makakapagpasa ka ng quotation sa barangay, makakapagpasa ka ng... At doon po, unti-unti na yun, lalaki na ng lalaki yung... At lahat po ng negosyo ay going to
sa pagunlad, no? Wala naman po talagang negosyo na nalulugi. Ang nangyayari lang, bago umunlad, nasuko yung may-ari. So kung hindi ka susuko, hihintay mo lang kung kailan ka magtatagumpay. At naniniwala po ako, talagang ganon. Maring mahirap sa umpisa, pero pagka po lumago na po yan, unti-unti po yan, titibay. Sa akin, sa karanasan ko po, 2 taon po akong halos walang kinikita. Bago lang po ako kahit paano lumaban. After 2 years. So yung mga nagsasabi dyan na 3 months nang hindi kumikita o 4 months na or 5 months nang hindi kumikita, napaka-iksi pa po nun. Sa akin po nangyari 2 years bago po tsaka lang po siya lumaban. Lumaban pa lang ha. So ganun po. Mapapayo ko sa inyo, tanggalin nyo na po yung pag-aalinlangan dun sa permit. Pag nakaisip ng kumuha ng pwesto, mag-open kahit wala pang permit. Saka nyo pa lang po i-process. Yun lang po. Agad sa susunod na kwentuhan natin. Muli, ini-invite ko kayo na mag-subscribe. Okay, thank you po.